Good morning mga Otoy, welcome back sa aking channel. For today's vlog, ang gagawin natin ay magkakabit tayo ng TRC water pump cover sa ating Raider 150 Fi. Para maikabit natin to, kailangan natin tanggalin itong 5 volt na ito para ma-pull out natin itong stock na cover ng water pump. Alright, ayan, pasensya na nga pala mga Otoy kasi voice over lang na tong gamit nating ngayon, kasi talagang habang ginagawa ko tong na to, tong video na to, ay talagang napakaingay ng kapitbahay namin. May nagbibideo na naman, may nagkikwentuhan ng kung ano-ano. Ayan, natanggal na natin itong o-ring na to, ay gagamitin natin yan. Ayan, tapos itong 2 volt na to, pinutulan ko yan kasi masyado siyang mahaba para sa ating TRC na water pump cover. Pinutulan ko siya ng mga 5mm siguro, kasi medyo manipis talaga itong pinaglalagyan ng bolt, hindi katulad nung sa natin sa stock na water pump cover. Tapos kung mapapansin nyo, yan nga pala, yan o, may kanal siya. Yan, tapos itong sa na to, yan o, wala siyang kanal, diretso lang ikot ito, mayroon o. Ayan, tanggalin natin yan. Tapos puputulin natin yung yung yan o, yung sa banda na yan, putulin natin yan. Dahan-dahan lang natin siyang putulin, kasi baka magupit naman magupit nyo yung yung o-ring na yan, masisira na yan, hindi na natin magagamit yan pag naputol yan. Yan, dahan-dahan lang ang paggupit. Yan, may kakabit na natin siya, magagamit na uli yan o. Pansin nyo na, yan, swak na siya kasi pinutulan ko nga yung kasi wala siyang kanal talaga dyan sa yan, yung TRC na yan, walang kanal katulad nung kagaya nung nung sa ating stock na water pump cover. Ayan, ikabit na natin to mga Otoy. Ayan, okay, yan. At konting tips lang mga Otoy sa mga nagdi-DIY dyan. Pag halimbawang nagtanggal tayo ng tornilyo tapos ibabalik na natin, huwag nating ididiretso sa sa mga sakit o kaya mga gamitin lang natin muna yung ating yung kamay, para hindi siya kasi pag hindi tumama yun sa niya, sa thread, tapos nahigpitan natin, doon nagsimulang masira yung yung thread ng ating motor o kung ano pa mang thread ang natin ginagawa. Pag magbabalik tayo ng tornilyo, kakamay lang natin para swak na swak talaga. Ayan, tapos pag naghihigpit tayo niyan, huwag natin masyadong hihigpitan, okay, para hindi naman masira yung yung ating tornilyo. Ayan, tapos pag halimbawa i-check nyo lang kung may leak, para pag may leak, dagdagan nyo ng higpit para hindi na uli siya mag-leak. Okay, ride safe always, peace out.